ang baho pondo gagamitin sa eleksyon. Ayan, syempre, etong balitang ating matutunghayan ngayon at bibigyan ng reaksyon ay nagmula kay Showbiz Fanatics. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa videong ito. Ayan mga katunay, yung baho daw tuloy. Yung pondo gagamitin sa eleksyon. Okay lang yan kasi mabaho naman sila sa ginagawa nila eh. Ayan, syempre, wag na natin pagtagalin to at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Showbiz Fanatics at bibigyan natin ng reaksyon mga katunay. Balik nyo ang pondo ng PhilHealth, isauli nyo ang pera namin. Ibalik daw. Hindi na nakapagpigil pa at pinuweltahan at kinalampag ng taong bayan ang mga kongresista at senador na tila sangkot matapos i-zero budget ang PhilHealth at tila magkaroon ng 26 billion pesos instant fund ang ACA program ng ilang mga mambabatas na pinaniniwala ang gagamitin para sa 2025 election. Ayan sinasabi nagagamitin sa 2025 election. Ang hirap naman kasi sa nangyayari ngayon. Mantakin mo yung pera natin, pondo natin yan Nagbabayad tayo ng buwis para meron tayong gamitin kung sakasakali na tayo'y di ba, mangailangan. Halimbawa dito sa PhilHealth, nagbibigay tayo, nag-aambag tayo dyan. Di ba? Pero ang nangyayari is ganito. Parang tayo pa ang nagluluklok doon sa mga tao na ayaw natin. Dahil alam nyo kung bakit? Pera natin ang ginagamit nila Di ba? Pera natin ang ginagamit nila. Hindi naman nila pera yun Yang mga yan mag-aaksaya sa sarili nilang bulsa. Napakahirap niyan. Di ba? Hindi nila gagawin yan. So, syempre, ito, napapansin natin, isa-isa nilang binabawasan lahat ng mga benepisyo na pinapakinabangan ng taong bayan. Di ba? Isa-isa nilang binabawasan. Pinanatan ng isang kilalang netizen online ang mga senador at kongresista na tila walang ibang inisip kundi ang kanilang sarili at gamitin ang pondo ng taong bayan para sa kanilang sariling kapakanan. Huwag na raw gaguhin ng mga politikong ito ang maraming Pilipino dahil basa raw ng maraming tao ang karakas ng mga ganid na nasa gobyerno dahil alam raw nila na kaya pinondohan ng AKAP ay para gamitin sa darating na 2025 election at sila maging... yun naman talaga ang hidden agenda nila na gamitin nila sa susunod na eleksyon yung pondo na yan. Gaya na sinabi ko kanina, wala naman niyang ilalabas kung sakasakali. Alam nyo sa ginagawa nila, parang sinasayang lang nila yung pera. Diba? Ibis na pinapakinabangan ng mga tao, yung pera, yung buwis na binibigay natin, na pinapakinabangan nating lahat sa mga benepisyo na dapat nating makuha, mantakin mo, sila ang nakikinabang. Yung mga politiko na yan ang nakikinabang. So tayong lahat nagiging kawawa. Mantakin nyo, PhilHealth, diba? Malasakit. Sige, pagpalagay na natin, nagkaroon ng issue ang PhilHealth. Kasi hindi ginagamit ng tama yung pondo. Pero hindi ganon. Hindi ganong pamamaraan natanggalan ng pondo yung PhilHealth. Dahil alam nyo, kahit papaano, maraming tao ang umaasa dyan. Ang daming administrasyon ang dumaan hanggang kay FPRRD, hindi naman masyadong pinakailaman ng PhilHealth. Diba? Pwede nyo naman tanggalin kung sino yung namumuno dyan sa PhilHealth na gumagawa ng anomalya kung bakit nagkakaganyan ng pondo. Hindi yung tatanggalan nyo ng pondo yung mismong PhilHealth na maraming taong umaasa dyan. Paano yung mga mahihirap na nao-ospital? Saan sila kukuha ng pera? 'Di ba? Ang mantakin mo, magbabayad ka sa ospital, magkano magiging bill mo? 200,000. Kung may PhilHealth ka, 'di ba? Is mababawasan pa 'yon. Kung ganyan pala na wala ng PhilHealth, wala na tayong makukuha na hindi kawawa tayo. 'Di ba? So ang aasahan natin yung AKAP o yung tingog o anuman. 'Di ba? Tayo ang nagiging kawawa mga katunay. Hindi naman sa pinoprotesta natin o inaano natin sinisira, hindi. Kasi alam naman natin kahit papaano yung naging pakinabang ng PhilHealth, lalong-lalo na ng Malasakit Center. Kasi taong bayan ang nagiging kawawa nito, hindi kayo
Kayo mga mayayaman kayo eh. Meron kayong panggastos. Meron kayong panggastos sa iba't ibang mga luho ninyo. Kung ma-hospital kayo, meron kayong pang St. Luke's, meron kayong mga pang ano, di ba? Paano naman yung mga kababayan natin na naghihirap? So, ang gagamitin nyo lang yan sa eleksyon. So, parang ginigisan nyo kami sa sarili naming mantika. Di ba? Mantakin nyo, parang kami pa. Yung pera pa namin. Di ba? Yung pera pa namin, ang gagamitin nyo para tumakbo kayo at kalabanin nyo ang mga Duterte. Di ba? Vote buying way pa para sila ang iboto ng tao. Ay mismo kay Eli San Fernando, managot raw dapat hindi lamang ang mga nasa BICAM committee, kundi ang pasimuno nito na sina Martin Romualdez at Senator Grace Poe na tila kahit wala sa nasabing appropriation bill, isiningit ang 26 billion pesos na pinaghatian ng Kongreso at Senado. Mantakin mo, Senator Grace Poe. Kilalang kilala ang tatay mo, no? Na si Fernando Poe Jr., si late Fernando Poe Jr., na talagang isang matulungin. Pangmasay ang tatay mo eh. Talagang minahal ng mga tao yan. Bakit ganyan ka? Parang naiisip ngayon ng mga tao, nakokontrol ka na rin ba nila Tambi? 'Di ba? Parang nasisira na yung pangalan ni FPJ sa ganyan. Kasi po dinadala mo yung pangalan niya, po. Hindi mo iningatan. Bakit ganyan? 'Di ba? Paano ori ang nakaka-high blood na panawagan ng maraming netizen kung saan sinabi nila na dapat makialam na ang taong bayan sa lantarang pagnanakaw at di umano'y pangkagaguraw ng mga politiko matapos i-zero budget ang PhilHealth, ngunit pagdating sa AKA program na tila gagamitin raw sa 2025 election, bilyones raw ang inilagay na pondo. Nasaan raw ang katarungan nito para sa mamamayang Pilipino? Panoorin ang full video. Mga boss, garapalan na yung panggagago ng Kongreso at Senado sa atin. Isipin nyo to mga boss siniro yung budget sa PhilHealth. Sabi kasi ni Senadora Grace Poe ng Senate Committee on Finance, kailangan daw kasi pondohan yung ibang proyekto at programa ng gobyerno. Wala naman sana problema yan ganyan naman talaga ang realidad ng pagbabudget. Siniro nyo yung budget ng PhilHealth para pondohan kuno yung ibang mga proyekto at programa. Ayun nga di ba? Hindi dapat nila pinapakailaman yung pondo ng PhilHealth. Kasi napaka-importante niyang pondo na yan. Maraming tao ang nagkakasakit. Maraming tao ang nangangailangan dyan. Dapat yan hindi binabawasan. Dapat pa nga dyan mas lalong dinadagdagan. Ngayon, kung may kung merong iba na kailangan po na ng budget, hindi dapat PhilHealth ang kinukuhanan nyo. Gamitin nyo naman yung isip nyo. Maraming nangangailangan dyan. Hindi katulad, 'di ba, sa iba, no? Ba't di na lang kayo humanap ng pwede nyong pagbawasan? Kasi nakikita nyo yung PhilHealth parang napakalaki, ganito, para sinasabi nyo hindi gumagalaw yung pondo. Kalokohang hindi gumagalaw yun dahil maraming tao pa rin na nakikinabang doon kahit papaano. 'Di ba? Paano pag nawala yung PhilHealth? Saan kami pupunta? Paano gagawin namin? Pag nagkasakit kami, ibabalot na lang kami sa banig kasi wala kaming pambayad sa ospital. 'Di ba? Ganon? Pati nga yung Malasakit Center, pinupuntiryan nyo kasi kay Bongo. 'Di ba? Doon naman ginagawa nyo kasing politika. Pinupolitika nyo ngayon yung panahon. 'Di ba? Alam nyo, yung Malasakit Center ay maraming naitutulong sa mga tao. 'Di ba? Tapos gusto nyo ring tanggalin. Tatanggalin nyo yung PhilHealth. So, pag natanggal ang Malasakit Center tsaka PhilHealth, saan pupunta yung mga tao ngayon? 'Di ba? So, merong itatatag sila Tambi na ganon. Kaso nga lang yung itatatag nila wala sa ospital. So, ang gagawin mo, ilalakad mo pa sa pagkalayo-layong lugar. Baka pati yung naglalakad ng papel na yun, atakihin na. 'Di ba? Sa sobrang, alam natin, nakakapagod talaga maglakad ng mga papel ng pasyente. 'Di ba? Alam nyo, hindi nyo iniisip yung kapakanan ng taong bayan Ang iniisip nyo kasi yung sarili nyo. Ang iniisip nyo yung pampolitikal na sarili nyo. 'Di ba? Yun ang iniisip nyo Kasi kung iniisip nyo yung taong bayan, hindi para gastusin nyo o hindi para pakialaman nyo yung pondo ng PhilHealth. Tutuloy natin.
Tapos, mababalitaan namin, nilagay nyo, binalik nyo yung 26 billion pesos na pondo ng AKAP. E alam naman namin lahat na gagamitin nyo yung ayuda para sa Kapos ang Kita program para sa 2025 elections. Sige nga, sino ang may access at sino ang may say sa pamimigay ng AKAP program? Di ba mga congressman? Di ba mga senador? Kaya nga 21 billion yung nilagay nyo sa Kongreso, tapos 5 billion sa Senado. Tanungin namin kayo mga congressman tsaka mga senador, mas mahalaga yung AKAP kaysa sa kalusugan ng mamamayang Pilipino? Lalong-lalo. Ayun nga parang mas pinapriority nila ano yon? Pinapriority nyo yung ayuda? Di ba? Yung mga taong, mga batugan na hindi nagtatrabaho, yung tipong papalamunin nyo, bibigyan nyo ng pera, yung hindi nagsisikap, yung nagpapalaki lang ng mga ganon, yun yung mga kukonsintihin nyo. Kasi yun ang ginagawa nyo Wala kayong ginawa kundi mamigay ng pera, mamigay ng ayuda, mamigay ng sardinas, mamigay ng kung ano-ano. Diba? Ang nakikinabang po dyan, yung mga batugan, yung walang diskarte. Sila yung nakikinabang dyan. Pero yung mga taong may diskarte, hindi nila papakinabangan yan. Kaya, alam nyo, yung akap-akap na yan, hindi naman talaga importante yan. Diba? Yung mga batugan na yan, kaysa bigyan nyo ng pera yan, bigyan nyo ng ayuda yan. Diba? Hindi naman lahat batugan, no? Kasi parang ganito nang nangyayari, parang kinukonsinti nila Diba? Kaysa bigyan nila ng ganyan, bakit hindi kayo magdagdag ng trabaho? Bakit hindi nyo taasan yung sweldo ng mga tao? Yung lifetime yung gagamitin nyo. Mantakin nyo, papakailaman nyo yung PhilHealth na pinapakinabangan ng maraming tao para sa kalusugan nga naman, sabi ni Sir. Diba? Para sa kalusugan yun. Doon yun ginagamit. Sa dami ng taong na-o-ospital araw-araw, diba? Kailangan talaga ng PhilHealth. Kaya yung sinabi ko kanina, kung merong nagkaroon ng anomalya dyan sa PhilHealth, bakit hindi nyo na lang siya tanggalin? Bakit hindi nyo na lang tanggalin? Hindi yung tatanggalan nyo ng pondo. Diba? Kasi parang ginagawa nyo, katwiran nyo na lang yun Na may gumagawa ng kalokohan naman dyan sa PhilHealth, di naman gumagalaw yung pondo niyan So, gagawin namin is, tanggalan na lang namin ng pondo. Tatanggalan nyo ng pondo, yung alam nyo na pinapakinabangan ng mga tao. Kasi kayo, sinasabi ko nga uli kanina, kasi kayo hindi nyo nararamdaman ang nararamdaman ng taong bayan, kaya nagkakaganto sa ginagawa nyong pagtanggal ng pondo sa PhilHealth. Kasi nga kayo, di ba, sinabi ko, mayayaman na kayo. Milyon-milyon ang pera nyo. Nagpapasasa na kayo. Kahit anong oras, kahit tumirik ang mata nyo, may pangpa-ospital kayo. Di ba, paano naman yung mga tao na walang ganong kalaking pera na katulad ng sa inyo? Diba? Tuloy natin. Lalo na ng mga manggagawa na buwan-buwan nagbibigay ng kontribusyon para sa PhilHealth. Yes. Nakita nyo na ba ano itsura ng mga public hospital? Nakita nyo na ba gano'ng karami yung mga pasyente na pumipila dyan araw-araw? Alam nyo ba kung gano'ng kalimitado yung mga serbisyo na na-access ng mga pasyente dyan sa PhilHealth? Baka nga di nyo alam yan Sure kami, hindi nyo alam yan. Kaya nga yan ang ginawa nyo. Prioritize nyo yung proyekto nyo kaysa pondohan yung PhilHealth. Tapos ano nga asahan namin? Pag nagkandaletse-letse yung kalusugan namin, wala. Letter mula sa mga opisina nyo, kayo na naman yung superhero, kayo na naman yung mababait. Gusto nyo na naman na magkaroon kami ng utang na loob sa inyo. Mga boss, ito yung issue na dapat nangingialam at nagsasalita na tayong lahat. Buhay at kamatayan, nating ordinaryong Pilipino, nating mga pinag-uusapan dito. Huwag tayong pumayag, nagakuhin na mga... Hindi, tsaka may dadagdag pa ako dyan, mga katunay. Alam nyo, sa susunod na eleksyon sa 2025, sa senatorial election, dapat maging matalino kayo. Alam nyo, wag na kayo magbulag-bulagan Diba? Alam nyo na yung nangyayari ngayon. So, kapag nanalo pa rin, yung mga yon na alam nyong may koneksyon doon sa mga taong nagpapahirap sa taong bayan, kayo na ang may problema. 'Di ba? Kung alam nyo ang nangyayari sa bansa natin ngayon, sana maisip nyo. 'Di ba? Bago kayo bumoto, isipin nyo muna kung sino yung mga taong karapat-dapat na iboto. Kasi kung sakaling maupo na yung mga yan, wala na tayong magagawa. Lalong-lalo na is pinagpaplanuhan na nila ng ganyan si Sara Duterte, si BP Sara, natanggalin. Kinancel nila ngayon muna yan.
Pero kasi magkakaroon ng eleksyon. So kapag nanalo na yung mga dapat manalo sa kanila tatrabahuhin si BP Sara ngayon. Kapag natanggal ang mga Duterte, no? Pag natanggal sa gobyerno ang mga Duterte, hindi na natin alam kung saan tayo pupulutin. Kaya sinasabi ko nga, pasalamat tayo, nagkaroon tayo ng pandemic. Si Tatay Digong, Rodrigo Duterte, ang naging presidente natin. Lahat tayo nabuhay, naitawid niya tayo. Pero kung ngayon tayo nagkaroon ng pandemic, lahat tayo pupulutin sa kangkungan. Di ba? Nung panahon ni Duterte, lahat ng mga oligarko, lahat ng mga nagpapahirap sa bansa natin, kinalaban niya talaga. So, ngayon, ang nangyayari is ginagantihan ngayon si Tatay Digong dahil sa ginawa niyang pagbangga dun sa mga nangungurakot, dun sa mga binangga niyang ganun. Kaya ginaganyan nila ngayon ang mga Duterte kasi natatakot sila na kapag ang mga Duterte ang naupo at naging presidente si Sara Duterte, natatakot sila na sila naman ang mabalikan ng karma. Alam nila mangyayari sa kanila dahil ang mga Duterte, galit yan sa mga korap. Alam natin yan. Pinababagsak ng mga Duterte yan. Kaya kahit kailan wala tayong masasabing masama sa mga Duterte, kaya ang taong bayan hindi nagagalit sa mga Duterte. No? Maganda yung ginawa ng mga Duterte sa bansa natin. Kaya sa susunod na eleksyon sa 2025, sana naman po mag-isip tayo ng tama. 'Di ba? Isipin natin maigi bago tayo bumoto. Pag-aralan natin yung karakas ng tao na yon, kung sino ang dapat iboto. O, tuloy natin. Ang congressman tsaka ng mga senador, ni na Martin Romualdez, ni na Grace po, at lahat ng kabilang dyan sa BICAM Committee. Singilin natin yung mga yan, kalampagin natin yung mga yan, lalong-lalo na karamihan sa mga senador at congressman na yan, nagpapabango kasi tatakbo uli yan sa 2025. Ibalik nyo ang pondo ng PhilHealth, huwag nyong nakawin ang pera namin. Ayon, natating nato ngayon ang video na nagbula kay Showbiz Fanatics at syempre nato ngayon din natin si Sir yung nagsasalita, no? May punto naman siya sa lahat ng mga sinasabi niya. Kaya kayo makakatunay, ha? Think before you vote. Ayan, syempre, comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.